Magandang gabi po sa inyo lahat. Basahin po natin ang aklat ng mga awit, kabanata 150. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat siya ay dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at ng mga lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Mga alpa at luta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pumpyang. Sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. Purihin si Yahweh sa lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Tayo po ay manalangin. Diyos ang mamakpang sa lahat, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Ibinibigay po namin sa inyo ang pinakamataas na antas ng pagpupuri. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Pakalinisin po ang aming puso. Hugasan niyo po ng kapalang dugo ang aming makasalanan at kami po iyong patawarin. Panginoon namin, Diyos na makapaling sa lahat. Maraming po salamat. Lord Father God, muli po ay kami nagpapasalamat sa isang buong linggo na ipinagkaloob sa amin. Maraming po salamat sa iyong proteksyon sa nakaraang habagat na aming na-experience, Panginoon. Alam namin, Panginoong Sus, na kayo ang patuloy na gumabay sa amin in spite of all the challenges na aming naranasan during the typhoon. Ay alam namin na kayo po ang aming proteksyon. At sa inyo lang po kami lalapit. Maraming po salamat, Panginoon, sa buong pag-iingat mo sa bawat isang pamilya ng Tipas of the Church, sa bawat isang nakaranas ng baha, Panginoon. Alam, Panginoon, na patuloy mo silang ibabangon at kayong patuloy na manguna sa lahat ng kanilang kabuhayan. Maraming po salamat. At sa samba po namin ngayong gabi, nawa po ay patuloy mong katukin ang puso ng bawat isang iyong mga anak. At ang iyong pong banal na salita na ipapagkaloob sa amin ay nawa po'y maisabuhay namin, Panginoon namin, Diyos na makapaligsan lahat. Gawin po, pakipatnubayan mo din po ang mensahe na ang magdadala ng mensahe sa amin ngayong gabi. Puspusin po siya ng banal na Espiritu. At nawa po ay patuloy ang kayusan ng aming panalangin, ng aming pagsamba ngayong gabi. Maraming po salamat. Ito po yung aming dinlangit. Iminabalik po ang kapurihan sa pinakamalisong pangalan ng aming Panginoong Kristo. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Kusel Dablan Miba at higit sa lahat po sa ating Panginoon at ako'y muling nagbabalik ng pasasalamat po. Thank you, Lord, sa lahat mga blessings na binibigay niyo po sa amin. At lalo ngayon ay meron po kaming paninda na inihaw at araw-araw po yun nauubos. At maging sa kalusugan po ng aming pamilya at kami po ay iniingatan po ng ating Panginoon at hindi po kami pinapabayaan. And thank you, Lord, sa lahat ng mga binibigay niyo po sa amin at mga blessings po. Naway, marami pa pong bless na ibibigay niyo po sa amin, Lord. Yun lamang po at muli, magandang gabi po sa atin and God bless you all. Salamat!
Siya rin ang sa ating nagpapala. Hindi nagmamaliw ang pagkalinga. Tuwing ay sa ganap sa unawa. Tunay siyang matapat sa ating kanyang anak. Araw-gabi hindi naglilikat. Kaya't sambahay ay di mawawasak. Kung sa biyaya niya'y umahawa. Kaming mga anak sa aming tahanan, maglilingkod sa Diyos at magulang. Mamumuhay kami sa Kanyang aral. Ipamanila ang Kanyang laman. Tunay siyang matapat sa ating kanyang anak. Araw-gabi hindi naglilikat. Kaya't sambahay ay di mawawasak. Kung sa biyaya niya'y umahawa. Kaming magulang ay magpapatuloy sa pag-unawa at di paghatol. Kung paanong ang Diyos sa amin nag-uukol ng pag-unawa sa aming hinahon. Tunay siyang matapat sa ating kanyang anak. Araw-gabi hindi naglilikat. Kaya't sambahay ay di mawawasak. Kung sa biyaya niya'y umahawa.
gabi po sa inyong lahat. Ako po'y nagbabalik ng pasalamat sa Panginoon sa mga pagpapalat biyaya na ibinibigay niya po sa akin, sa aking buong sambahayan, sa hindi pa niya po pagkukulang sa aming mga pangangailangan. Salamat po, Ama, at malapit na pong mag-umpisa uli ang aking tindahan dahil magpapasukan na po sa July 29, kaya ito po yung lubos kong pinagpapasalamat sa Panginoon dahil nagkaroon po akong uli ng pagkakataon na kumita na kailangan po namin. Ito po aking pinagpapasalamat sa Panginoon. Ngayon po, tayo po ay magbubulay-bulayan sa aklat ng Josue na ang kasaysayan ng pagsakop ng Israel sa lupain ng Kanaan. Sa panguna ni Josue, ang kahalili ni Moises, kabilang sa mahalagang pangyayari, ang pagtawid sa Jordan, ang pagbagsak ng Jericho, ang labanan sa Ai, at ang pag-uulit ng tipan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang pinakabantog na talata sa aklat na ito ay pumili kayo ngayon kung sino ang iyong paglilingkuran. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Si Josue bilang namumuno ng mandirigma para talunin ang pakikidigma sa mga kaaway papunta sa lupaing pangako. Atin pong basahin ang tekstong pagbubulay-bulayan. Josue 5:14b. Nagpatira pa si Josue at sumamba at sinabi niya, ano po ang pinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Ang aking pong topic ay ngayon po ay ang laging handa. Pamilyar po tayo dito sa salitang ito. I-refer po natin to sa mga sundalo. Soldier, sold to die. Pag-aari ng gobyerno, laging handang sumunod sa tawag ng tungkulin. Hindi pag-aari ang sariling buhay. Walang karapatang mga tuwiran sa lahat ng utos ay sunod-sunuran. Ito ang aking kalagayan sa buhay nung ako ay nasa hukbo ng Pilipinas bilang sundalo. Naalala ko rin nung ako ay nasa elementarya, kabilang din ako sa scouting na may motong laging handa. Sa madaling salita, hindi ako maaaring tumanggi sa utos ng aking commanding officer na may kapangyarihan sa akin at anumang oras na ako'y kailanganin ay dapat akong agad na sumunod o tumalima. Bagamat mahirap ang kalagayan ko, tulad ng mga nabanggit, ito ang aking sinumpaang tungkulin upang paglingkuran ng ating bayan. Siya yung sundalong tapat sa tungkulin. Tingnan naman natin si Josue. Katulad ni Josue na lingkod ng Diyos, ang paggalang at pagpapahalaga sa tawag ng tungkulin ang pangunahin niyang responsibilidad. Upang tuparin ang dakilang utos ng Diyos, ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin? Atin pong balikan ang pamumuno ni Josue. Sinabi ni Yahweh kay Josue, kumuha ka ng batong matalim, gawin mong panghiwa, at tuliin mo ang mga kalalakihan ng Israel. Gayon nga ang ginawa ni Josue, tinuli niya ang mga lalaki sa isang lugar na tinawag na burol ng pagtutuli. Ginawa niya ito dahil namatay na ang lalaking may sapat na gulang upang makipagdigma sa panahon ng paglalakbay. Noong sila'y umalis sa Ehipto, kapalit ng mga namatay na sa tagal ng kanilang paglalakbay upang makarating sa lupang pangako. Inaalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Gilgal, magpahanggang ngayon. Sa kasaysayan ng buhay ni Josue, mula nang pangunahan niya ang bansang Israel, hanggang sa masakop niya ang Kanaan, ipinakita niya na wala siyang anumang pagkukulang sa pagtupad ng tungkulin. Bagamat mahirap man ang kanyang pinagdaanan, ay kinilala pa rin niyang siya ay alipin ng Diyos na marapat lamang na sumunod at sa huling yugto ng kanyang buhay, hindi niya kinalimutan ang paglilingkod sa Panginoon kasama ang kanyang buong sambahayan. Bilang mga lingkod ng Diyos, sa atin na po ito, katulad din ba tayo ni Josue, na kapwa lingkod ng Diyos?
tinawag tayo at pinagkalooban ng pagkakataong ang Diyos ay mapaglingkuran. Tayo ay mga tagatupad ng kanyang kalooban. Upang siya ay maluwalhati, gawin nating may pag-ibig at katapatan ng anumang gawain na sa atin ay pinagkatiwala ng walang pag-aalinlangan. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong kayo ay aking mapaglingkuran. Kagalakan po namin sundin ang inyong kalooban. Nawa ay lagi mo pong ituro sa amin ang aming daraanan, upang sa aming pagsunod, hindi kami maligaw. Sa matamis na pangalan ng iyong maalanak na si Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa pag-awa. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo. Inangking lubog. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming alay na ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama. Ang buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas, di gintong niluko, ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ko akalain ako'y binigyan. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, salamat, Panginoon. Taong
pagsamba. In Jesus' name, amen. Sama-sama po nating basahin mula sa Juan 14, 1-3. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Ngayon, Ama, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.